Akala ng Iran kahit wasak na ang malaking bahagi ng military nila, may natitira pa silang alas, ang kontrol sa Strait of Hormuz. Iniisip nila na kahit gaano kalakas ang US, basta hawak nila ang masikip na daanan na yon, may advantage pa rin sila. Pero sa puntong ito, nagbabago na ang lahat dahil ang US ay hindi na lang nagdadagdag ng pressure. May ipinapadala silang puwersa na kayang baguhin ang direksyon ng giyera sa loob lang ng isang gabi. At ang puwersang iyon ay papunta mismo sa Strait of Hormuz. Ito ang sitwasyon na hindi inaasahan ng Iran at posibleng pinaka-iniiwasan nila. Ang posibilidad na hindi na lang ito air war kundi maging ground war na rin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Noong March 14, maraming ulat kabilang ang BBC ang nagsabing may paparating na panibagong grupo ng US warships papunta sa Middle East. Sa unang tingin parang normal lang ito dahil sa mga nakaraang linggo, sanay na ang lahat na kapag may dumagdag na aircraft carrier, mas dadami lang ang airstrikes. Pero iba ang galaw na ito, mas mabigat at mas seryoso. Ang grupo ng mga barko ay pinangungunahan ng USS Tripoli at ang barkong ito ay hindi lang pang-atake mula sa malayo. Isa itong amphibious assault ship. Ibig sabihin ginawa ito para maghatid ng mga sundalo diretso sa baybayin ng kalaban. Hindi lang ito para sa eroplano o missiles. Ginagamit ito para sa aktwal na pagpasok ng tropa sa lupa. Kasama ng USS Tripoli ang isang elite force, ang Marine Expeditionary Unit. At dito mas nagiging malinaw kung gaano kabigat ang sitwasyon. Dahil ang ganitong kombinasyon ay ginagamit kapag may posibilidad na magpadala ng sundalo sa lupa. Hindi ito simpleng pagpapakita ng lakas. Ito ay paghahanda para sa mas direktang paglahok. Ayon sa mga detalye, ang ipinapadala ay isang Amphibious Ready Group o ARG. Karaniwan binubuo ito ng 3 hanggang 4 na barko, isang assault ship, 2 transport docks at isang support vessel. Sa loob nito may sakay na higit 2,000 Marines. Minsan umaabot pa sa 2,500. Sa kasalukuyang deployment, ang kasama ay ang ika-31 Marine Expeditionary Unit. Isa itong highly trained force na kayang kumilos sa iba't ibang sitwasyon, mula sa rescue missions hanggang sa full combat operations. Ang mas nakakagulat, ang grupong ito ay hindi galing sa malapit na base. Galing pa sila sa Japan. Ibig sabihin matagal na itong pinagplanuhan. Hindi ito bigla ang desisyon. Isa itong maingat na galaw. Mas lalo pang naging kahina-hinala ang timeline. Noong March 13, naglabas ng mga larawan ng US Indo-Pacific Command. Makikita doon na nagsasagawa ng live fire exercise ang crew ng USS Tripoli. Ayon sa kanila, routine training lang ito. Pero kung titignan ng mabuti, kakaiba ang timing. Isang araw bago ang deployment may full combat drill. At 2 araw lang pagkatapos nasa biyahe na sila papunta sa Middle East. Hindi ito mukhang aksidente. Mukha itong paghahanda para sa totoong operasyon. At dito lalo pang tumitindi ang sitwasyon para sa Iran dahil may mga palatandaan na hindi lang ito iisang grupo. May iba pang amphibious ready groups ang US na pwedeng ipadala anumang oras. Kasama dito ang Task Force Ashland na kasalukuyang nasa Thailand. Mayroon ding USS Arlington, isa pang amphibious warship na nakita noong March 1 na patuloy ang paglo-load habang napapalibutan ng armed security boats. Ang ganitong setup ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito simpleng routine. Mukha itong paghahanda para sa mas malaking galaw at kapag pinagsama ang lahat ng ito, malinaw ang larawan. Unti-unting nagpoposisyon ang US ng mga puwersa na hindi lang para sa himpapawid, kundi para sa mas direktang kontrol sa lupa at dagat. At dito babalik ang Strait of Hormuz dahil ito ang pinakamahalagang lugar sa buong laban. Kapag nakontrol ito ng US, mawawala ang huling advantage ng Iran. At kung gagamitin ang mga amphibious forces sa lugar na ito, posibleng magbago ang takbo ng laban. Mula sa malalayong pag-atake, magiging mas malapit ang engkwentro. Mas mabilis ang galaw, mas unpredictable at mas mahirap pigilan. Sa puntong ito, hindi na lang tanong kung gaano kalakas ang US. Ang mas mahalagang tanong ay kung hanggang saan nila ito dadalhin. Dahil kung tuluyang pumasok ang mga sundalo sa laban, hindi na ito simpleng pagpapatuloy ng operasyon. Ito na ang simula ng mas malalim at mas mapanganib na laban. Hindi lang pala iisang grupo ang pwedeng ipadala ng US. Ayon sa dagdag na impormasyon, may 3 pang amphibious ready groups na nakaabang. Ang Iwo Jima,
Boxer at Kearsarge. Lahat ng ito ay nasa posisyon na pwedeng sumunod at sumama sa USS Tripoli anumang oras kapag inutusan. Ibig sabihin, ang nakikita natin ngayon ay maaaring simula pa lang ng mas malaking deployment ng Marines. At kahit hindi pa dumarating ang iba, sapat na ang USS Tripoli at ang kasama nitong grupo para magbigay ng malinaw na babala sa Iran. Magbabago na ang strategy ng US sa giyerang ito. Pero may isang mahalagang detalye. Hindi ito mangyayari agad. Ayon sa open source intelligence, ang USS Tripoli ay bumibiyahe ng napakabilis papunta sa Middle East. Makikita ito sa satellite images dahil sa laki ng alon na iniiwan ng barko. Senyal ito na full speed ang galaw, parang nagmamadali. Pero kahit ganoon kabilis, may distansya pa rin na kailangang takbuhin. Galing ito sa White Beach sa Okinawa, Japan. Noong March 12, nakita itong papalapit sa Bashi Channel, ang daanan sa pagitan ng Taiwan at Philippines. At base sa takbo nito, maaaring umabot pa ng 1 hanggang 2 linggo bago tuluyang makarating sa Middle East. Pero kahit wala pa ito doon, malinaw na ang sitwasyon. Ang US ay nagpapadala na ng Marines at amphibious warships sa rehiyon. At para sa Iran, ito ang isa sa pinaka-nakakatakot na senaryo, lalo na pagdating sa kontrol nila sa Strait of Hormuz. Para mas maintindihan kung gaano ito kabigat, kailangan malaman kung ano ang isang Marine Expeditionary Unit. Hindi ito ordinaryong unit. Ito ang tinatawag na America's 911 Force. Ibig sabihin sila ang unang ipinapadala kapag may urgent at critical na sitwasyon. Ginamit na sila sa iba't ibang operasyon, mula sa anti-piracy missions hanggang sa unang deployment ng tropa sa Afghanistan noong 2001. At ang pinaka-importante, kaya nilang kumilos ng mag-isa. Hindi sila umaasa sa ibang unit. May sarili silang kakayahan sa lupa, himpapawid at supply. Nahahati sila sa 4 na pangunahing bahagi. Una, ang command element. Ito ang nagbibigay ng direksyon at koordinasyon sa buong unit. Ikalawa, ang ground combat element. Ito ang pangunahing puwersa sa laban. Binubuo ito ng infantry, artillery, reconnaissance teams, engineers at amphibious vehicles. Ito ang ginagamit kapag kailangan ng pumasok sa teritoryo ng kalaban. Ikatlo, ang aviation combat element. Dito nang gagaling ang air support. May helicopters para sa transport at attack. Minsan may kasama ring fighter jets. May air defense din para protektahan ang mga nasa lupa. At panghuli, ang logistics combat element. Ito ang sumusuporta sa buong operasyon. Sila ang bahala sa supply, transport, maintenance at medical support. Sa madaling salita, kumpleto ang unit na ito. Hindi lang ito simpleng padala ng sundalo. Ito ay isang buong puwersa na kayang magsimula at magpatuloy ng operasyon kahit mag-isa. Kaya kapag may Marine Expeditionary Unit na papunta sa isang lugar, hindi yun maliit na bagay. Ibig sabihin, handa ang US sa mas seryosong aksyon. At ang epekto nito ay pinakamararamdaman sa Strait of Hormuz. Dahil kahit wasak na ang military infrastructure ng Iran sa mainland, nananatili pa rin ang focus nila sa strait na yon. Doon sila kumakapit. Doon nila ginagamit ang natitirang lakas nila. Pero ngayon, may paparating na puwersa na kayang baguhin ang balanse. At kapag tuluyang dumating ang mga amphibious forces na ito, hindi na lang ito tungkol sa depensa o pag-atake mula sa malayo. Posible nang magbago ang laban. Mas direkta, mas malapit at mas mapanganib. Sa puntong ito, malinaw na ang laban ay unti-unti nang lumilipat mula sa malalayong strike papunta sa mas direktang kontrol sa mga kritikal na lugar tulad ng Strait of Hormuz. Hindi na lang ito tungkol sa pag-atake mula sa himpapawid o paggamit ng long-range weapons. Ito ay papunta na sa mas malapit na engkwentro kung saan ang mga puwersa ay maaaring direktang magharap at kung saan bawat galaw ay may agarang epekto sa sitwasyon sa lupa at dagat. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw na ang bawat hakbang ng US ay hindi na simpleng pagpapakita ng lakas. Ito ay bahagi ng mas malawak at planadong operasyon na may layuning alisin ang huling kakayahan ng Iran na kontrolin ng isang mahalagang bahagi ng rehiyon. Dahil kung tuluyang mawala sa Iran ang kontrol sa Strait of Hormuz, hindi lang ito pagkawala ng isang strategic na lokasyon. Ito ay pagkawala ng huling natitirang leverage nila sa laban. At kapag nangyari iyon, mas lalo pang liliit ang kanilang kakayahan na makabawi o makapagsagawa ng epektibong depensa. Sa kabilang panig, mas lalong lalakas ang kontrol ng US sa rehiyon. Mas magiging bukas ang daloy ng kalakalan. Mas magiging maayos ang galaw ng mga barko.
at mas bababa ang panganib sa mga bansang umaasa sa rutang ito. Pero kasabay ng lahat ng ito ay ang pagtaas ng panganib. Dahil habang nagiging mas direkta at mas malapit ang laban, mas nagiging mabilis ang paglala ng sitwasyon. Mas mahirap itong pigilan at mas mahirap hulaan kung hanggang saan ito aabot. Sa ganitong klasing sitwasyon, kahit maliit na pagkakamali ay pwedeng magdulot ng mas malaking problema. Isang maling galaw lang ay pwedeng magpalawak ng conflict sa mas maraming bansa. At kapag nangyari iyon, hindi na lang ito laban ng iilang panig. Ito ay magiging mas malaking krisis na may epekto sa buong mundo. Sa huli, ang mangyayari sa Strait of Hormuz ang posibleng magtakda ng direksyon ng buong giyera. Dahil dito makikita kung sino ang tunay na may kontrol sa isa sa pinakamahalagang ruta ng mundo. At dito rin malalaman kung hanggang saan kayang dalhin ng bawat panig ang laban. Sa puntong ito, malinaw na hindi basta-basta ang papel na gagampanan ng ika-31 Marine Expeditionary Unit. Isa sa pinakaposibleng gawin nila ay direktang targetin ang mga missile batteries at drone launch sites na nakapwesto sa mga isla sa paligid ng Persian Gulf dahil ito ang mga lugar na ginagamit ng Iran para umatake sa Strait of Hormuz. Kasama rin sa posibleng target ang natitirang kakayahan ng Iran sa paglalagay ng mines sa dagat. Tandaan, nauna nang winasak ng US ang 16 mine-laying vessels ng Iran. Kaya ang susunod na hakbang ay siguraduhing wala nang matitirang kakayahan para isara ang strait gamit ang mines. Sa madaling salita, tatamaan mismo ang pinanggagalingan ng problema. At gaya ng nabanggit, ang pagdating ng Marine Expeditionary Unit ay hindi lang isang aksyon, kundi pagbibigay ng maraming options sa US para sa susunod na galaw. Ayon kay Pete Hegseth, may plano na, pero hindi nila inilalabas ang detalye nito. Sa isang press conference noong March 13, sinabi niya na ang tanging dahilan kung bakit hindi normal ang pagdaan sa Strait of Hormuz ay dahil sa pag-atake ng Iran at kapag tumigil ito, magiging bukas ulit ang strait. Simple itong pakinggan pero may mas malalim itong ibig sabihin. Ipinapakita nito kung paano mag-isip ang US leadership dahil malinaw na hindi nila balak hayaan na manatiling kontrolado ng Iran ang strait. Dagdag pa niya na dinidil na ng US ang mga pag-atake at ayon sa mga ulat hindi nila papayagan na manatiling contested ang Strait of Hormuz. Ibig sabihin may paparating na hakbang para tuluyang alisin ng kontrol ng Iran doon. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi na kung kikilos ang US, kundi kung paano nila ito gagawin. Habang tumatagal mas nagiging posible ang isang senaryo na may direktang presensya ng tropa sa lugar pero hindi iyon ang tanging opsyon. Dahil ang lakas ng Marine Expeditionary Unit ay nasa pagiging flexible nito at kakayahang mag-adjust depende sa sitwasyon. Halimbawa, pwede nilang suportahan ang patuloy na air operations ng US dahil hindi lang sila pang lupa at may kakayahan din silang magdala ng additional aircraft kasama na ang F-35 fighter jets. At dito nagiging mas mahalaga ang papel ng USS Tripoli dahil ang barkong ito ay kayang i-convert bilang tinatawag na Lightning Carrier, kung saan pwede itong magsilbing mini aircraft carrier na may dalang F-35. Kung mangyari iyon, magkakaroon ng US ng karagdagang air power direkta sa Strait of Hormuz nang hindi ginagalaw ang ibang carriers na nakadeploy na sa rehiyon. At sa ganitong setup, pwedeng magkaroon ng tuloy-tuloy na patrol sa himpapawid ng strait kung saan ang mga jet ay handang umatake agad sa mga fast boats o drones ng Iran bago pa ito makalapit sa target. Bukod dito, pwede ring gamitin ang Marines para sa crisis response missions tulad ng rescue operations para sa mga barkong tinamaan o mabilis na deployment para protektahan ang mga commercial vessels na gustong dumaan. Hindi man ito malaking escort force, sapat ito para magbigay ng mabilis at epektibong response sa anumang banta. At yun ang pinakamahalaga sa ganitong sitwasyon. May isa pang mas agresibong posibilidad. Pwedeng gamitin ng Marines at amphibious units para umatake sa mga isla sa paligid ng Persian Gulf na ginagamit ng Iran bilang base ng kanilang operasyon. May nauna ng halimbawa nito sa pag-atake sa Kharg Island na tinatawag na pinaka-importanteng economic asset ng Iran. Dahil dito dumadaan ng halos 90% ng oil exports ng bansa. Sa nakaraang strike, hindi tuluyang winasak ang oil facilities at parang nagsilbi lamang itong babala na kaya ng US na tamaan ng lugar anumang oras. At ayon kay Donald Trump, maaring magbago ang desisyong iyon. Dahil kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz, posibleng targetin na rin ng mismong oil infrastructure. Kaya ang pagdating ng Marines at amphibious ships ay nagsisilbing reinforcement ng babalang iyon.
Isang malinaw na mensahe na hindi lang kayang umatake ng US mula sa malayo, kundi handa rin silang lumapit, mag-deploy at kontrolin ang sitwasyon mismo sa lupa at sa dagat. Sa kabuuan, ang deployment na ito ay hindi simpleng dagdag na puwersa. Ito ay paglipat sa isang mas flexible, mas agresibo at mas direktang strategy kung saan mas maraming galaw ang pwedeng gawin sa mas maikling oras. At habang dumarami ang options ng US, unti-unting nababawasan ang options ng Iran. Kaya mas lalong nagiging malinaw na papasok na ang giyera sa mas kritikal na bahagi kung saan bawat galaw ay may malaking epekto sa magiging resulta. May isa pang mahalagang detalye na mas nagpapalinaw kung saan papunta ang sitwasyon. May higit sa 30 islands ang Iran sa Persian Gulf at hindi lahat ng ito ay bukas sa publiko. Ang iba ay tahimik lang, pero sa realidad ginagamit bilang mga strategic na lugar. Dito posibleng nanggagaling ang mga fast boats at drones na umaatake sa Strait of Hormuz. Kaya kung iisipin, hindi lang sa dagat ang laban, malaki rin ang papel ng mga isla. Kung magdesisyon ng US na magsagawa ng amphibious landing sa mga isla na ito, may posibilidad na makuha nila ang kontrol sa mga importanteng bahagi ng rehiyon. At kapag nangyari iyon, unti-unting mawawala ang leverage ng Iran sa strait. Mawawala ang mga pinanggagalingan ng kanilang pag-atake. Mawawala ang access nila sa mabilis na galaw. At mawawala ang kakayahan nilang guluhin ang mga shipping lanes. Sa ganitong sitwasyon, posibleng ang US ang tuluyang magbantay at magkontrol sa Strait of Hormuz, hindi lang mula sa himpapawid kundi pati sa lupa at sa dagat. Habang ginagawa ito, hindi rin titigil ang airstrikes. Magpapatuloy ang pressure sa mainland ng Iran at palaging nandoon ang banta na pwedeng targetin muli ang Karg Island, ang pinaka-importanting oil hub ng bansa. Isang lugar na may malaking epekto sa ekonomiya ng Iran. Pero sa lahat ng posibilidad, may isa na mas mabigat kaysa iba, ang paglalagay ng boots on the ground. Noong simula ng March, sinabi ni Donald Trump na malayo pa sila sa ganitong hakbang. Pero habang tumatagal, nagiging mas posible ito at may dahilan kung bakit seryoso itong tinitingnan. Sa kasaysayan, ang Marine Expeditionary Units ay madalas ginagamit bilang unang papasok sa ground operations. Halimbawa, noong 2001 sa Afghanistan, isang ganitong unit ang naging unang pumasok sa malaking operasyon ng US sa lupa. Ibig sabihin, hindi ito basta nagkataon. Kapag may ganitong unit na papunta sa isang conflict zone, may posibilidad na ito ang unang hakbang sa mas malaking ground operation. Ayon sa mga ulat, pinag-iisipan pa rin ni Trump ang ganitong desisyon. Dahil kung magpapasok ng tropa, direkta nang malalagay sa panganib ang mga sundalo ng US. At may epekto ito sa politika sa loob ng Amerika. Pero kahit ganoon, hindi ito inaalis sa mga opsyon. Kung sakaling mangyari, may ilang malinaw na target. Una, ang pagkuha ng Karg Island at iba pang strategic na isla. Ito ang pinakamabilis na paraan para tanggalin ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz. Ikalawa, ang pagkontrol sa mga stockpile ng enriched uranium ng Iran. Isa ito sa pinaka-sensitive na bahagi ng laban. Nauna nang tinamaan ang ilang nuclear facilities, pero kung gusto talagang siguraduhin na hindi na ito magagamit, kailangan ng presensya sa lupa. Dahil kahit sirain ang pasilidad mula sa himpapawid, may posibilidad pa rin na magamit ang natitirang materyales. At yun ang tinatawag na dirty bomb risk, isang bagay na gustong iwasan ng US. Ikatlo, may isa pang mas tahimik pero komplikadong option. Ang pakikipagtulungan sa intelligence agencies tulad ng CIA at Mossad para magpadala ng maliliit na team sa loob ng Iran. Layunin nito ay makipag-ugnayan sa mga opposition groups at tulungan silang mag-organize ng mas maayos na resistance movement. Sa unang tingin parang malayo ito, pero kung susuriin tugma ito sa mas malaking plano ng US. Matapos ang mga unang strike noong February 28, sinabi ni Trump sa mga mamamayan ng Iran na kapag natapos ang operasyon, nasa kanila na ang pagkakataon na baguhin ang kanilang gobyerno. Bagamat medyo umatras siya sa pahayag na yon, nananatili pa rin ang ideya. Mas gusto ng US ang pagbabago na manggagaling sa loob mismo ng Iran na susuportahan nila mula sa labas. At dito pumapasok ang posibleng papel ng ika-31 Marine Expeditionary Unit. Hindi lang bilang puwersang panglaban, kundi bilang suporta sa mas malawak na plano. Pero malinaw rin na maraming risk ang ganitong approach. Dahil sa sandaling pumasok ang tropa sa lupa, nagbabago ang lahat. Mas tumataas ang panganib, mas lumalaki ang posibilidad ng mas malaking giyera, at mas nagiging komplikado ang paglabas sa sitwasyon. Sa puntong ito malinaw ang isang bagay, bukas ang lahat ng opsyon. At bawat isa ay may bigat na kayang magbago ng takbo ng buong laban.
Para gumana ang ganitong plano, hindi sapat ang lakas ng military. Kailangan ng matibay na intelligence sa loob mismo ng Iran. Ibig sabihin, dapat may mga kontak na ang Mossad at CIA sa loob ng bansa. Mga taong handang tumulong at mapagkakatiwalaan hanggang dulo. Hindi ito basta-basta. Sa ganitong sitwasyon, isang maling tao lang ang makapasok, pwedeng masira ang buong operasyon. Kaya ang kailangan dito ay hindi lang impormasyon kundi tiwala. Tiwala na ang mga kontak na yon ay kayang magbuo ng isang grupo na lalaban sa gobyerno. Basta may suporta mula sa labas. Kung mangyari ang ganitong setup, malinaw ang posibleng galaw ng US. Gagamitin nila ang ika-31 Marine Expeditionary Unit para kunin ang mga importanteng lugar tulad ng Kharg Island at iba pang strategic points. Habang ginagawa iyon, sila ang magiging sentro ng operasyon. Sila ang magbibigay ng training, armas at tuloy-tuloy na suporta sa mga grupong lalaban sa loob ng bansa. Sa puntong ito, marami na ring bahagi ng lakas militar ng Iran ang napinsala. Kaya kung magkakaroon ng organisadong grupo na may sapat na pondo, armas at malinaw na direksyon, ito na ang pinakamalaking pagkakataon para sa isang pag-aalsa mula sa loob. At dito pumapasok ang role ng US Marines at Special Forces. Hindi lang sila direktang lalaban, pwede nilang baguhin ang takbo ng laban sa pamamagitan ng suporta. Isang tulak lang sa tamang lugar, pwedeng magbago ang direksyon ng buong laban. Sa unang tingin parang sobrang extreme ang ganitong senaryo. Parang malayo. Pero kung pagdudugtungin ng mga nangyayari, ang pagbagsak ng command structure, ang pagkawala ng kontrol, at ang pagtaas ng gulo sa loob, hindi na ito ganoon kalabo. At kung mangyari ito, may dalawang bagay na posibleng sumunod. Una, mawawala ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz dahil mawawala ang kakayahan nilang bantayan at kontrolin ang lugar. Ikalawa, susunod na hihina ang mismong pamumuno ng bansa. Dahil ang laban ay hindi na lang galing sa labas, manggagaling na rin ito sa loob. At habang nangyayari ang lahat ng ito, may isang bansa na tahimik na nagmamasid, ang Russia. Para sa kanila, hindi ito magandang mangyari. Ginagamit ng Russia ang Iran bilang partner para palakasin ang impluensya nito sa Middle East. Pero ngayon unti-unti itong humihina. At kung tuluyang bumagsak ang pamumuno sa Iran, hindi lang iyon problema ng Iran. Magkakaroon ito ng malaking epekto sa plano at posisyon ng Russia sa buong rehiyon. Sa madaling salita, ang nangyayari sa Iran ngayon ay hindi lang lokal na krisis. Habang lumalalim ang sitwasyon, may isa pang epekto na unti-unting lumalabas. Hindi lang military at politika ang naaapektuhan. Pati ang takbo ng ekonomiya sa labas ng Iran ay nagsisimula ng maapektuhan. Dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz, maraming shipping companies ang nagiging maingat. May ilan na umiiwas na dumaan sa lugar. May iba na nagdadagdag ng bayad para sa risk. At may ilan na pansamantalang humihinto. Kapag nangyari ito, bumabagal ang galaw ng kalakalan. Mas tumataas ang gastos sa pagtransport ng langis. At kapag tumaas ang gastos, sumasabay din ang presyo sa merkado. Ibig sabihin kahit malayo ang ibang bansa sa gitna ng laban, ramdam pa rin nila ang epekto. Dito makikita na ang laban ay hindi na lang tungkol sa dalawang panig. May epekto ito sa buong mundo. Kasabay nito, tumataas din ang pressure sa mga kaalyado ng US. Dahil habang lumalala ang sitwasyon, kailangan din nilang magdesisyon kung susuporta ba sila ng direkta o mananatili lang sa likod. At ang bawat desisyon na ito ay may kasamang risk. Dahil sa ganitong sitwasyon, kahit maliit na galaw ay pwedeng magdulot ng mas malaking reaksyon. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw na ang laban ay hindi na lang tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa timing, desisyon at kontrol. Kung sino ang makakakilos ng mas mabilis, kung sino ang makakapag-adjust agad, at kung sino ang makakapagpanatili ng kontrol kahit sa gitna ng kaguluhan. Sa huli, hindi lang ito laban ng armas, ito ay laban ng diskarte. At sa ganitong klase ng laban, isang tamang galaw lang ang pwedeng magbago ng lahat. Sa ganitong sitwasyon, bawat segundo mahalaga. Dahil habang tumatagal, mas lumalaki ang epekto at mas nagiging mahirap pigilan ang susunod na mangyayari. Ito ay isang pangyayari na kayang baguhin ang takbo ng laban at ang balanse ng puwersa sa iba't ibang bahagi ng mundo.